ang anak ko. Ang kaisa-isa kong anak na si Ramon. Siya ang itinaboy ako sa sarili kong pamamahay. Nangyari ang lahat noong gabing iyon. Gabing dapat sana ay puno ng tawanan at pagmamahalan. Pasko noon. Ang simoy ng hangin ay malamig. Pero mas malamig pa pala ang sasalubong sa akin sa pintuan ng bahay na aking ipinundar. Dala-dala ko noon ang aking sikat na leche flan. Ito ang paborito ni Ramon simula pa noong bata siya. Mainit pa ito. Bagong luto. Mabigat sa braso pero hindi ko iniinda dahil sa tuwa. Sabik na sabik akong makita ang aking apo na si Liza. Sabik akong makasama ang pamilya sa Noche Buena. Kumatok ako. Bumukas ang pinto pero hindi ngiti ang sumalubong sa akin. Bumungad sa akin ang mukha ng aking manugang na si Liza. Maputla. Tila nakakita ng multo. At sa likod niya, nakita ko sila. Ang mga magulang ni Liza, nakaupo sa kabisera, nakaupo sa hapagkainan na ako mismo ang bumili. Tumatawa sila. Kumikinang ang mga kubyertos. Ang ganda ng ayos ng bahay. Nawala ang ngiti sa aking mga labi. Tinanong ko si Liza, bakit nandito ang mga magulang mo? Akala ko ba ay tayo-tayo lang? Bago pa makasagot si Liza, ay lumabas si Ramon, ang anak ko. Ang batang pinalaki ko sa hirap at ginhawa. Namumula ang kanyang mukha, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa hiya. Hiyang-hiya siya na makita ako ng mga biyenan niya. Sinabi niya sa akin ang mga salitang dumurog sa puso ko. Ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan hanggat ako ay nabubuhay. Sabi niya, "Nanay, bakit ka nandito? Hindi ka imbitado. Para lang ito sa pamilya ni Liza. Nakakahiya sa kanila. Nakakahiya. Ako, ang kanyang ina, ang nagluwal sa kanya, ang nagpalit ng lampin niya, ang nagpaaral sa kanya. Ako pa ngayon, ang nakakahiya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nangatog ang tuhod ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magalit. Pero walang lumabas na boses sa bibig ko. Tinitigan ko lang siya. Tinitigan ko ang anak na parang naging ibang tao na. Sa loob ng bahay, tumahimik ang tawanan. Alam kong nakatingin sila. Ang mga magulang ni Liza, nakatingin sa matandang babae sa labas ng pinto, na parang isa akong basahan na kailangang itago kapag may bisita. Umalis ka na, nanay. Umuwi ka na. Iyon ang huling sinabi ni Ramon bago niya isinara ang pinto sa mukha ko. Narinig ko ang click ng seradura. At pagkatapos, narinig ko ang tawanan sa loob. Tuloy ang saya, tuloy ang kainan. Parang wala ako doon. Parang hindi ako nag-exist. Dahan-dahan akong naglakad pabalik sa aking sasakyan. Ang bigat ng leche flan sa kamay ko ay parang naging kasing bigat ng mundo. Inilapag ko ito sa passenger seat. Hindi ko na ito maiuwi. Hindi ko na ito makakain. Dahil sa bawat subo, malalasahan ko lang ang pait ng pagtataksil. Umiyak ako. Umiyak ako nang umiyak sa loob ng sasakyan. Tinatanong ko ang Diyos, saan ako nagkulang? Binigay ko naman ang lahat. Bakit ganito ang sukli sa akin? Walang utang na loob. Iyan ang totoo. Pinalaki ko ang isang ahas na tumuklaw sa kamay na nagpakain sa kanya. Para maintindihan ninyo ang sakit na nararamdaman ko, kailangan ninyong malaman ang kwento ng sakripisyo. Ako si Elena, isang simpleng ina. Sa loob ng 35 taon, ginugol ko ang aking lakas at oras para sa aking pamilya. Ako ang ilaw ng tahanan, pero tila naubos na ang aking liwanag kakabigay sa kanila. Noong nabubuhay pa ang asawa kong si Ricardo, simple lang ang buhay namin. Nagtrabaho kami ng maigi, nag-ipon ng bawat sentimo. Hindi kami kumakain sa labas, hindi kami bumibili ng mamahaling damit. Lahat ay para sa kinabukasan ni Ramon. 5 taon na ang nakakalipas nang pumanaw si Ricardo. Ang naiwan sa akin ay ang kanyang insurance at ang aming life savings. Si Ramon ang naging mundo ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Kaya nang mag-asawa siya at pakasalan si Liza, tinanggap ko si Liza na parang tunay na anak. 3 taon na ang nakararaan. Lumapit sa akin si Ramon at Liza. Gusto nilang bumili ng bahay. Isang magandang bahay sa isang exclusive subdivision sa Laguna.
Sariwa daw ang hangin doon. Maganda para sa magiging apo ko, pero mahal ang bahay. Hindi nila kaya ang down payment. Kulang na kulang ang sweldo nila. Nakita ko ang lungkot sa mata ng anak ko. At bilang isang ina, hindi ko matiis na makitang nahihirapan ang anak. Kaya ginawa ko ang isang bagay na marahil ay tawagin ninyong tanga. Pero ginawa ko ito dahil sa pagmamahal. Kinuha ko ang lahat. Ang retirement savings ko. Ang insurance money na iniwan ni Ricardo. Halos lahat ng meron ako. 9 milyong piso. Uulitin ko. 9 milyong piso. Ibinigay ko ito sa kanila para mabili ang bahay na pangarap nila. Naaalala ko pa ang yakap ni Ramon noong araw na iyon. Mahigpit, mainit. Sabi niya sa akin, "Nanay, hulog ka ng langit. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ka namin. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Babayaran ka namin balang araw. Ikaw ang saving angel namin." Naniwala ako. Naniwala ako sa pangako ng aking anak. Pinanood ko silang lumipat sa napakagandang bahay na iyon. 4 na kwarto, malawak na hardin, marmol ang sahig. Ako pa ang tumulong sa pagpintura ng kwarto ng magiging apo ko. Linggo-linggo akong pumupunta doon. May dalang grocery, may dalang ulam. Ako ang nagbabantay sa apo ko kapag gusto nilang mag-date na mag-asawa. Ako ang naging yaya. Ako ang naging katulong. Ako ang naging tagabigay. Masaya na ako doon. Sapat na sa akin na makita silang maginhawa. Iyon naman ang tungkulin ng magulang. Ang magbigay hanggang sa wala nang matira. Pero unti-unti, nagbago ang ihip ng hangin. Nitong nakaraang 6 na buwan. Naramdaman ko ang lamig. Ang mga ngiti ni Liza ay naging pilit. Ang mga tawag ko sa telepono ay hindi na sinasagot. Kapag nag-aaya akong bumisita, laging may dahilan. Busi daw sila. Pagod daw sila. May sakit daw ang bata. Sinasabi ko sa sarili ko, ayos lang iyan, Elena. Normal lang iyan. May sarili na silang buhay. Baka pagod lang talaga sila sa trabaho. Pero mali pala ako. Hindi sila pagod. Ayaw lang nila sa akin. Naging sagabal na ako sa mata nila. Ang nanay na nagbigay ng 9 milyong piso ay naging istorbo na lang. Naging anino na lang ako sa bahay. Na ako ang nagbayad. Hanggang sa nangyari nga ang gabing iyon. Ang gabing ipinamukha nila sa akin na wala na akong halaga. Na mas mahalaga pa ang itsura at sasabihin ng ibang tao kaysa sa damdamin ng sarili nilang ina. Habang nagmamaneho ako pauwi sa aking maliit na inuupahang apartment, unti-unting nawala ang luha at napalitan ito ng galit. Galit na kasing init ng apoy. Naisip ko ang 9 milyong piso. Naisip ko si Ricardo. Ano kaya ang sasabihin ng asawa ko kung nakikita niya ito? Siguro ay umiiling siya sa langit. Siguro ay sinasabi niya sa akin, "Elena, masyado kang mabait." Pagdating ko sa bahay, hindi ako makatulog. Kumuha ako ng kape at umupo sa aking lumang mesa. Binuksan ko ang aking drawer. Kinuha ko ang folder na may nakasulat na Bahay ni Ramon. Sa loob nito ay ang lahat ng dokumento noong binili namin ang bahay 3 taon na ang nakakaraan. Binasa ko ang mga papel, isa-isa, dahan-dahan. At doon ko naalala ang isang bagay na sadyang nakalimutan ko na dahil sa tiwala. Nanginig ang kamay ko. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapangyarihan. Ang titulo ng lupa, ang deed of sale. Nakapangalan ito sa akin. Akin, Elena Reyes. Wala ang pangalan ni Ramon. Wala ang pangalan ni Liza. Naalala ko na. Ang abogado ni Ricardo, si Attorney Santos. Siya ang nagpumilit nito noon. Sabi niya sa akin, "Elena, ibibigay mo ang lahat ng pera mo. Delikado iyan. Kailangan protektado ka. Ilagay natin sa pangalan mo ang titulo. Pwede mo naman ilipat sa kanila kapag nakabayad na sila o kapag gusto mo na. Pero sa ngayon, para sa seguridad mo ito." Pumayag ako noon dahil akala ko ay formalidad lang. Wala naman sa isip ko na angkinin ang bahay. Ang buong akala ko ay ibibigay ko rin ito sa kanila kinalaunan. Pero nakalimutan ko nang ilipat. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at nakalimutan ko. Dahil ang bahay
na tinitirhan nila. Ang bahay kung saan nila ako pinalayas. Ang bahay kung saan nagpapakasasa ang mga magulang ni Liza ngayon ay akin sa mata ng batas. Ako ang may-ari, sila ay nakikitira lang. Sila ay parang mga bisita na nag-overstay. Mga bisitang walang galang. Napangiti ako. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Isang ngiti ng isang ina na natutong lumaban. Akala nila ay isa lang akong mahinang matanda. Akala nila ay wala na akong silbi matapos nilang makuha ang pera ko. Hindi nila alam. Hawak ko ang alas. Hawak ko ang kanilang kinabukasan sa aking mga palad. Ang siyam na milyong piso na akala nila ay regalo ay magiging utang na sisingilin ko na ngayon. Tinawagan ko agad si Attorney Santos kinabukasan. Kahit madaling araw pa lang, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang pambabastos, ang pagtataboy, ang kawalan ng respeto. Natahimik si Attorney sa kabilang linya. Ramdam ko ang kanyang awa. Pero ayoko ng awa. Gusto ko ng katarungan. Tinanong niya ako, Elena, sigurado ka ba dito? Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Ididemanda mo ang sarili mong anak. Paaalisin mo sila sa bahay. Masisira ang pamilya nyo. Sumagot ako nang may tatag sa boses. Attorney, sila ang sumira ng pamilya namin. Sila ang tumalikod sa akin. Tinapos na nila ang relasyon namin noong gabing isara nila ang pinto sa mukha ko. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa bahay. Tungkol ito sa dangal. Tungkol ito sa respeto. Gusto nilang mawala ako sa buhay nila. Pwes, ibibigay ko ang gusto nila. Aalis ako, pero kukunin ko ang lahat ng akin. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng bahay na iyon. Ipapaalala ko sa kanila kung sino ang nagpakain sa kanila noong wala pa silang kwan. Magtuturo ako ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. At ikukwento nila ito sa magiging apo ko balang araw. Na may isang Lola Elena na hindi nagpaapi. Nakahanda na ang eviction notice. Nakahanda na ang mga dokumento. Humanda kayo Ramon at Liza. Dahil ang ilaw ng tahanan na inyong pinatay ay magiging apoy na susunog sa inyong kapalaluan. Hindi ako mananahimik. Kukunin ko ang dapat ay sa akin. Mga kaibigan, mga kapwa ko magulang, mga lolo at lola na nakikinig sa akin ngayon. Naranasan nyo na ba ito? Ang maramdaman na parang estranghero kayo sa sarili ninyong pamilya. Ang balewalain matapos nyong ibigay ang lahat. Alam kong marami sa inyo ang nakaka-relate sa kwento ko. Marami sa inyo ang nagtitiis ng hirap at sama ng loob para lang sa mga anak. Pero tandaan ninyo ito. Huwag ninyong hayaang tapakan ang inyong pagkatao. May hangganan ng pagbibigay. May hangganan ng pasensya. Kung nagustuhan ninyo ang simula ng aking kwento, pakiusap. I-like ninyo ang video na ito. I-share ninyo sa mga kaibigan nyo. Para malaman ng iba na hindi dapat tayo nagpapaapi. At gusto ko ring malaman, taga saan po kayo? Saang lungsod o probinsya kayo nanonood ngayon? Mag-comment kayo sa ibaba. Gusto kong basahin ang inyong mga kwento. Halina at samahan ninyo ako sa aking laban. Pakinggan ninyo ang buong kwento kung paano ko binawi ang aking bahay at ang aking dangal. Simulan na natin. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan na sa simula ay akala ko'y normal lang. Sabi ko sa sarili ko ay abala lang sila sa paglipat. Abala sa pag-aayos ng bago nilang buhay sa bahay na ako ang bumili. Pero habang tumatagal, ay may naramdaman akong kakaiba. Isang lamig na unti-unting bumabalot sa relasyon namin ng aking anak at manugang. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mga tawag na hindi sinasagot. Dati-rati ay tumatawag ako kay Ramon tuwing linggo ng umaga para kamustahin sila. Sasagot siya agad. Masigla, kwentuhan kami tungkol sa trabaho niya o sa kung anong ulam ang niluto ko. Pero nitong mga nakaraang buwan, ay madalas na ringing lang ang naririnig ko. Minsan ay napupunta sa voicemail. Kapag nagte-text ako, ay inaabot ng 2 araw bago siya sumagot. Isang salita lang ang reply. Okay, o kaya naman ay busy. Sinubukan kong intindihin. Sabi ko sa sarili ko, ay baka pagod lang siya sa trabaho.
baka stress sa bagong bahay. Ganoon naman talaga ang mga bata ngayon. Maraming iniisip, maraming bayarin, kahit na ako na nga ang nagbayad ng bahay nila. Pero hindi lang si Ramon ang nagbago. Si Liza, ang manugang ko, na akala ko ay magiging tunay na anak ang turing sa akin. Siya ang mas naging mailap. Naaalala ko noong isang beses na nagluto ako ng paborito nilang kaldereta. Espesyal iyon dahil ginamitan ko pa ng mamahaling keso at purong gata. Nagmensahe ako kay Liza. Tinanong ko kung pwede ba akong dumaan para ihatid ang ulam at makita man lang sana sila kahit saglit. Ang sagot niya ay mabilis, pero matalim. Sabi niya ay huwag na daw akong mag-abala. May lakad daw sila. May dinner date daw sila ni Ramon. Naiintindihan ko naman iyon. Mag-asawa sila at kailangan nila ng oras sa isa't isa. Pero nalaman ko kinabukasan sa Facebook na nasa bahay lang pala sila. Nag-post si Liza ng litrato. Nasa sala sila. Nanood ng pelikula habang kumakain ng pizza. Nasaktan ako. Hindi dahil sa hindi nila kinain ang luto ko, kundi dahil kailangan pa nilang magsinungaling para lang hindi ako papuntahin. Bakit kailangan nilang umiwas? Ano bang nagawa ko? Naging mabuti naman akong ina. Naging mapagbigay akong biyenan. Binigay ko ang lahat, ang ipon ko, ang pangarap ko. Lahat iyon ay para sa kanila. Pero habang tumatagal, ay mas lalo akong nagiging anino sa buhay nila. Kapag nagpupumilit akong bumisita, ay laging may dahilan. Masama ang pakiramdam ni Liza. Magulo ang bahay. May darating na bisita. Napansin ko rin na kapag nagkakausap kami ni Ramon, ay parang takot siya. Takot siyang magtagal sa telepono. Parang may nagbabantay sa kanya. Madalas ay naririnig ko ang boses ni Liza sa background. Nagtatanong kung sino ang kausap niya. At kapag sinabi ni Ramon na si nanay ito, ay biglang magbabago ang tono ni Liza. Magdadabog o kaya ay magpaparinig na kailangan na nilang umalis. Unti-unti ay naramdaman ko na hindi na ako kasali sa pamilya nila. Isa na lang akong tagalabas. Isang matandang babae na may pakinabang lang kapag may kailangan sila. Pero kapag wala silang kailangan, ay isa akong istorbo. Masakit isipin. Masakit tanggapin. Pero pilit kong niloloko ang sarili ko. Sinasabi ko sa harap ng salamin na baka nag-iisip lang ako ng masama. Baka paranoid lang ako dahil tumatanda na. Mahal ako ng anak ko. Mahal ako ni Ramon. Hindi niya ako matitiis. Siya ang batang pinalaki ko na may takot sa Diyos at pagmamahal sa magulang. Siguro ay kailangan lang nila ng space. Iyan ang usong salita ngayon. Space, espasyo. Binigay ko naman ang buong bahay para sa espasyo nila. Pero bakit pati sa puso nila ay nawalan na ako ng puwang? Gabi-gabi ay dinadasal ko na sana ay bumalik kami sa dati. Noong wala pang bahay na malaki. Noong nangungupahan lang kami, pero sabay-sabay kaming kumakain. Masaya, walang tinatago, walang iwasan. Pero hindi ko alam na ang lamig na nararamdaman ko ay simula pa lang ng isang napakalakas na bagyo. Isang bagyo na wawasak sa natitira kong pag-asa. Dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Ang araw ng Pasko, ang Noche Buena. Sa kultura nating mga Pilipino, ay ito ang panahon kung kailan nagsasama-sama ang pamilya. Kahit gaano kalayo, kahit gaano kabisi, umuuwi ang lahat para sa Noche Buena. Ilang araw bago ang Pasko, ay naghanda na ako. Kahit na wala akong natanggap na formal na imbitasyon, ay inisip ko na baka nakalimutan lang nila dahil sa dami ng ginagawa. Anak ko naman si Ramon. Nanay niya ako. Hindi na kailangan ng imbitasyon sa pamilya. Kusa dapat iyon. Gumising ako ng maaga para magluto. Inihanda ko ang aking sikat na leche flan. Ito yung recipe ng lola ko pa. Makinis, matamis, walang butas. Ito ang paborito ni Ramon, simula bata pa siya. Nagdala rin ako ng isang bote ng mamahaling wine na tinabi ko pa mula sa huling birthday ng asawa ko. Sabi ko, ay ito na ang tamang oras para buksan ito. Ipagdiriwang namin ang unang Pasko nila sa bagong bahay. Nagbihis ako ng pinakamaganda kong damit. Isang pulang bestida na simple pero disente. Naglagay ako ng konting lipstick para hindi naman ako mukhang maputla. Tumingin ako sa salamin
at ngumiti. Sabi ko sa sarili ko, ay magiging masaya ang gabing ito. Makakasama ko ang anak ko. Makakasama ko ang manugang ko. Baka may sorpresa sila sa akin kaya hindi sila nagpaparamdam. Sumakay ako ng taxi papunta sa subdivision. Habang papalapit kami, ay nakikita ko ang mga bahay na puno ng ilaw. May mga parol, may mga Christmas lights. Ang saya ng paligid. Nang huminto ang taxi sa tapat ng bahay ni Ramon, ay napansin ko agad ang dami ng sasakyan. Puno ang driveway. May mga nakaparada pa sa kalsada. Kinabahan ako ng bahagya. May party pala. Bakit hindi ko alam? Pero inisip ko na baka mga kaibigan lang nila iyon. O baka surpresa nga para sa akin. Bitbit ang leche flan sa isang kamay at ang wine sa kabila ay naglakad ako papunta sa pinto. Ang bigat ng dala ko, pero hindi ko ininda dahil sa pananabik. Sumilip ako sa malaking bintana sa harap. Ang ganda ng ayos ng loob. May malaking Christmas tree na puno ng regalo. Ang hapagkainan ay punong-puno ng pagkain. Lechon, hamon, spaghetti, at sa kabisera ng mesa ay nakita ko sila. Ang mga magulang ni Liza, nakaupo sila doon na parang sila ang hari at reyna ng tahanan. Tumatawa sila habang kausap ang ibang mga bisita. Nakita ko rin ang mga kapatid ni Liza, ang mga pamangkin niya. Buong angkan ni Liza ang nandoon. Parang tinusok ang puso ko. Bakit sila nandoon? Bakit ako wala? Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Baka naman hinihintay lang nila ako. Baka kaya hindi ako tinawagan ay dahil gusto nilang gulatin ako. Pinindot ko ang doorbell. Ding dong! Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto. Si Liza ang nagbukas. Nakasuot siya ng magandang damit na kumikinang. Pero nang makita niya ako, ay biglang nawala ang ngiti sa kanyang labi. Namutla siya, parang nakakita ng multo. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko doon. Tinawag niya ako sa pangalan ko. Margaret, hindi nanay, hindi mommy. Margaret lang. Ang lamig ng boses niya. Parang hindi kami magkakilala. Sinabi ko sa kanya na nandito ako para sa Noche Buena, na dinala ko ang paborito ni Ramon. Lumingon siya sa likod niya na parang ninenerbiyos. Tapos ay lumabas si Ramon. Nang makita ako ng anak ko, ay namula ang mukha niya. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa hiya. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot. Takot na makita ako ng mga bisita nila. Tinanong niya ako kung bakit ako nandito. Ang sakit. Ang sakit marinig iyon mula sa sarili mong anak. Sinabi ko sa kanya na akala ko ay magkakasama tayo ngayong Pasko. Pamilya tayo, Ramon. Pero ang sagot niya ay parang punyal na tumarak sa dibdib ko. Sinabi niya na hindi ako imbitado, na ang dinner na ito ay para sa pamilya ni Liza, na nakakahiya sa mga magulang ni Liza kung nandito ako. Nakakahiya ako, ang nanay niya, ang nagbigay ng buhay sa kanya, ang nagbigay ng pambili sa bahay na tinatayuan namin ngayon. Ako pa ang naging kahihiyan. Nakita ko sa loob ng bahay na tumigil ang tawanan. Nakatingin silang lahat sa amin. Ang mga magulang ni Liza ay nakatingin sa akin na parang isa akong pulubi na nanghihingi ng limos. Naaawa sila pero nandidiri. Nanghina ang tuhod ko. Halos mabitawan ko ang leche flan. Nakiusap ako kay Ramon. Kahit sandali lang, anak. Kahit iabot ko lang ito, pero nagmatigas siya. Sinabi niya na umalis na ako. Umuwi na ako. Huwag ko daw silang bigyan ng eksena. Tiningnan ko ang anak ko. Hinanap ko ang batang pinalaki ko na puno ng pagmamahal. Pero wala na siya. Ang nasa harap ko ay isang estranghero. Isang lalaking sunod-sunuran sa asawa. Isang lalaking kayang itapon ang sariling ina para lang mapagbigyan ang kapritso ng ibang tao. Wala akong nagawa kundi tumalikod. Dahan-dahan akong naglakad pababa ng hagdan. Ang bawat hakbang ay parang paglakad sa bubog. Narinig ko ang pagsara ng pinto sa likod ko. At ilang sandali pa, ay narinig ko uli ang tawanan sa loob. Tuloy ang saya. Tuloy ang Pasko nila. Habang ako ay nag-iisa sa dilim. Yakap-yakap ang leche flan na lumamig na. Kasabay ng paglamig ng puso ko para sa kanila. Nagmaneho ako pauwi ng tulala. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa apartment ko
nang hindi nababangga. Ang mga luha sa mata ko ay parang ulan na walang tigil. Pagpasok ko sa maliit kong unit, ay napaupo ako sa sahig. Ang tahimik. Sobrang tahimik kumpara sa saya na nakita ko sa bahay ni Ramon. Inilapag ko ang leche flan sa mesa. Tinitigan ko ito. Ito ang simbolo ng pagmamahal ko na tinanggihan nila. Simbolo ng pagiging tanga ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa wala ng luhang lumabas. Tinanong ko ang Diyos kung bakit. Saan ako nagkulang? Binigay ko naman ang lahat. Pati ang kinabukasan ko ay isinugal ko para sa kanila. Pero habang nakaupo ako doon sa dilim, may naramdaman akong kakaiba. Ang lungkot ay unti-unting napalitan ng ibang emosyon. Isang emosyon na matagal ko nang hindi nararamdaman. Galit. Galit sa sarili ko dahil nagpaapi ako. Galit kay Liza dahil sa kasamaan ng ugali niya. At higit sa lahat, galit kay Ramon dahil sa pagiging duwag niya at walang utang na loob. Hindi ako makatulog noong gabing iyon. Paikot-ikot sa isip ko ang nangyari. Ang mukha ng mga magulang ni Liza na nakaupo sa aking mesa. Ang tingin nila sa akin. Ang pagsara ng pinto. Teka, aking mesa. Bahay na ako ang nagbayad. Bumangon ako kahit madaling araw na. Pumunta ako sa aking cabinet kung saan ko tinatago ang mga importanteng papeles. Kinuha ko ang lumang folder na may label na Ramon's House. Binuksan ko ito. Inisa-isa ko ang mga dokumento. Ang resibo ng down payment, ang bank transfer, ang deed of sale. Nanginig ang kamay ko habang binabasa ko ang titulo ng lupa at bahay. Transfer Certificate of Title. Nakapangalan ito kay Margaret Ann Wilson. Ako iyon. Wala ang pangalan ni Ramon. Wala ang pangalan ni Liza. Bigla kong naalala ang sinabi ng abogado ng asawa ko noon. Si Attorney Henderson. Si Tom. Matalik na kaibigan ng yumaong asawa ko. Noong binibili namin ang bahay 3 taon na ang nakakaraan. Pinagalitan ako ni Tom. Sabi niya sa akin, Margaret, ibinibigay mo ang life savings mo. Ibinibigay mo ang lahat ng iniwan ni Robert sa iyo. Delikado iyan. Bilang proteksyon mo, ilalagay natin ang titulo sa pangalan mo. Ikaw ang legal na may-ari. Hayaan mo silang tumira doon. Pero sa papel, sa'yo ang bahay. Pumayag ako noon para lang matahimik si Tom. Ang plano ko talaga ay ilipat din sa pangalan ni Ramon ang bahay kapag nakasettle na sila. Gusto ko lang silang tulungan. Pero dahil sa dami ng nangyari, dahil sa pagkamatay ni Robert, dahil sa pagiging abala ko sa pagtulong sa kanila, nakalimutan ko nang asikasuhin ang paglipat ng titulo. At salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At nakalimutan ko. Hinawakan ko ang papel ng mahigpit. Ito ang sagot. Ito ang sandata ko. Nakatira sila sa bahay ko. Ang bahay kung saan nila ako pinalayas ay pag-aari ko. Sa mata ng batas. Ako ang landlord. Sila ay mga tenant na walang kontrata. Napangiti ako. Isang ngiti na mapait pero puno ng determinasyon. Akala nila ay wala na akong laban. Akala nila ay isa lang akong matandang babae na pwede nilang itapon kapag wala ng pakinabang. Nagkakamali sila. Hawak ko ang alas. Buhay pa ako. At hindi ako papayag na tapakan na lang nila ng ganito. Kinuha nila ang pagmamahal ko at ginawang basahan. Pwes, ngayon ay makikita nila ang bagsik ng isang ina na naubusan na ng pasensya. Hindi na ako iiyak. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para maningil. Kinaumagahan. 7:00 pa lang ay tinawagan ko na si Attorney Tom Henderson. Alam kong maaga pa, pero hindi na ako makapaghintay. Si Tom ay semi-retired na, pero siya pa rin ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng legal na bagay. Sumagot siya sa 3 ring. Medyo nagulat siya na tumawag ako ng ganoon kaaga. Tinanong niya kung may problema ba. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng tulong. Tungkol sa bahay ni Ramon. Ang bahay na nakapangalan sa akin. Natahimik siya sandali. Tapos ay tinanong niya ako kung ano ang plano ko. Huminga ako ng malalim bago ako sumagot. Sinabi ko ng malinaw at walang pag-aalinlangan. Gusto ko nang bawiin ang bahay. Naramdaman ko ang gulat sa boses ni Tom. Tinanong niya kung anong nangyari. Margaret,
Anong ibig mong sabihin? Anak mo si Ramon. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang 6 na buwan na pambabaliwala, ang hindi pagsagot sa mga tawag, at ang nangyari noong Noche Buena. Bumiyak ang boses ko nang ikuwento ko kung paano ako pinalayas ng sarili kong anak sa harap ng ibang tao, kung paano niya pinili ang mga biyena niya kaysa sa akin. Nakinig lang si Tom. Hindi siya sumasabat. Hinayaan niya akong ilabas lahat ng sakit. Nang matapos ako ay tumahimik siya ng matagal. Siguro ay iniisip niya kung gaano kabigat ang desisyon na ito. Tapos ay nagsalita siya ng seryoso. Margaret, pakinggan mo ako ng mabuti. Bilang abogado mo at bilang kaibigan ng asawa mo, karapatan mo iyan. Nasa iyo ang titulo. Ikaw ang may-ari. Walang duda doon. Pero, bilang kaibigan, kailangan kitang balaan. Kapag sinimulan natin ang prosesong ito, kapag nag-file tayo ng eviction notice, ito na ang katapusan ng relasyon niyo ni Ramon. Hindi na ito maibabalik. Baka hinding-hindi ka na niya kausapin. Baka hindi mo na makita ang apo mo. Handa ka ba sa ganoong kabigat na kapalit? Napapikit ako. Nakita ko sa isip ko ang mukha ng apo ko. Ang mga ngiti ni Ramon noong bata pa siya. Masakit. Sobrang sakit isipin na mawawala sila sa akin. Pero naalala ko rin ang mukha ni Ramon kagabi. Ang mukha ng pagkadiri at hiya nang makita niya ako. Naalala ko ang pagsara ng pinto. Sinabi ko kay Tom, Tom, wala na akong relasyon na isasalba. Sinira na nila iyon kagabi. Tinapos na ni Ramon ang pagiging anak niya noong itaboy niya ako. Siya ang unang bumitaw. Ngayon ay bibitaw na rin ako. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Tom sa kabilang linya. Sige Margaret, kung iyan ang desisyon mo, tutulungan kita. Sinabi niya na magkita kami sa opisina niya sa Lunes. Dadalhin ko ang lahat ng dokumento, ang titulo, ang mga resibo, lahat ng patunay na ako ang gumastos. Gagawa kami ng formal na eviction notice. Isang sulat na nag-uutos sa kanila na umalis sa bahay ko. Eviction. Ang bigat ng salitang iyon. Pagpapalayas. Palalayasin ko ang sarili kong anak, pero kailangan kong gawin ito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto sa sarili ko. Kung hindi ko ito gagawin, iisipin nila na ayos lang ang ginawa nila. Iisipin nila na pwede nila akong tapakan paulit-ulit. Nagpasalamat ako kay Tom at binaba ang telepono. Umupo ako sa tabi ng bintana habang sumisikat ang araw. Umiinom ako ng kape, pero hindi ko na nalalasahan ang pait nito. Mas mapait ang buhay ko ngayon. Pero sa kabila ng pait, may naramdaman akong ginhawa. Sa wakas ay may gagawin na ako. Hindi na ako uupo lang at maghihintay ng awa nila. Noong Lunes ay pumunta ako sa opisina ni Tom. Habang naglalakad ako papasok, ay parang bumalik ang alaala noong buhay pa ang asawa ko. Dito kami pumipirma ng mga dokumento noon. Dito kami nangarap. Ngayon ay nandito ako para bawiin ang pangarap na ibinigay ko sa maling tao. Ipinaliwanag ni Tom ang proseso. Dahil walang lease agreement o kontrata ng upa, ituturing silang tenants at will. Ibig sabihin ay nakatira lang sila dahil sa pahintulot ko. At dahil ako ang may-ari, pwede kong bawiin ang pahintulot na iyon anumang oras. Magbibigay kami ng 30 days notice, 30 araw para umalis sila kung hindi sila aalis. Pupunta kami sa korte. Tinanong ko si Tom kung mananalo ba kami. Tumingin siya sa akin sa mata. Margaret, nasa iyo ang titulo. Hindi nila binayaran ang bahay. Wala silang kasulatan na binigay mo ito sa kanila bilang regalo. Mananalo tayo. Walang duda iyon. Pinirmahan ko ang mga papeles. Ang bawat pirma ay parang paghiwa sa puso ko. Pero kailangan, paglabas ko ng opisina ni Tom, pakiramdam ko ay nakahinga ako ng maluwag. Humanda kayo. Paparating na ang bagyo. At ang pangalan ng bagyong iyon ay Nanay. Dumating ang araw ng Miyerkules. Ito ang araw na itinakda ni Attorney Tom para ipadala ang sulat. Hindi ako sumama sa pagpunta doon. Isang process server ang nagdala ng notice to vacate sa bahay na tinitirhan ni Ramon. Nasa bahay lang ako. Nakaupo. Naghihintay.
Alam kong darating ang bagyo, at hindi nga ako nagkamali. Bandang 3:00 ng hapon, biglang tumunog ang cellphone ko. Sunod-sunod na ring, parang walang katapusan. Nakita ko ang pangalan ni Ramon sa screen. Hindi ko sinagot, hinayaan ko lang itong tumunog. Ilang minuto lang ang lumipas. Tumunog ulit. Mensahe naman. Binuksan ko ito at binasa. Nanay, ano ito? Bakit may eviction notice dito? Bahay namin ito. Bakit mo kami pinapalayas? Sumagot ka. Hindi ako nag-reply. Alam kong galit siya. Alam kong naguguluhan siya. Pero alam din niya, sa kaibuturan ng puso niya, na kasalanan niya ito. Sumunod naman ay tumawag ang numero na hindi ko kilala. Alam kong si Liza ito. Siguro ay gamit niya ang telepono ng bahay o ibang number. Hindi ko rin sinagot. Maya-maya ay pumasok ang isang voicemail. Pinakinggan ko ito kahit nanginginig ang kamay ko. Boses ni Liza. Matinis. Galit na galit. Parang puputok ang ugat sa leeg. Sabi niya. Walang hiya ka. Matanda ka na pero ang sama ng ugali mo. Binigay mo na sa amin ang bahay na ito. Wala kang karapatan bawiin ito. Matandang walang puso. Mamatay ka sanang nag-iisa. Matandang walang puso. Napaluha ako. Ako pa ang walang puso. Ako na nagbigay ng lahat. Ako na nagparaya. Pero hindi doon natapos ang panggigipit nila. Nang ma-realize nila na hindi ako natitinag sa sigaw at mura, ginamit nila ang huling barahan nila. Ang kaisa-isa nilang alas na alam nilang kahinaan ko. Ang apo ko. Nag-text ulit si Ramon. Pero alam kong si Liza ang nag-type nito. Sabi sa text, sige ma, kung itutuloy mo ito, kalimutan mo na may apo ka. Hinding-hindi mo na makikita ang anak namin. Lalaki siya na hindi ka kilala. Bawal kang lumapit sa kanya. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Ginawa nilang sandata ang isang inosenteng bata. Gusto kong tawagan sila. Gusto kong magmakaawa na huwag idamay ang bata. Gusto kong sabihin na, sige na, sa inyo na ang bahay, basta makita ko lang ang apo ko. Pero naalala ko ang payo ni Attorney Tom. At naalala ko ang mukha nila noong gabing pinalayas nila ako. Kung bibigay ako ngayon, mananalo sila. At kung mananalo sila, ituturo nila sa apo ko na ayos lang ang maging bastos. Na ayos lang ang walang utang na loob, basta makuha mo ang gusto mo. Hindi. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan kong maging matatag para sa sarili ko at para na rin sa tamang pagpapalaki sa apo ko balang araw. Pinatay ko ang cellphone ko. Shutdown. Biglang tumahimik ang paligid. Wala nang ring. Wala nang text. Wala nang banta. Umupo ako sa sofa at pumikit. Naramdaman ko ang kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. Hindi ako naghihintay ng tawag nila. Hindi ako nag-aabang ng permiso nila para maging masaya. Hawak ko ang kontrol. Sila ngayon ang nagkakagulo. Sila ngayon ang natatakot. Sila ngayon ang nakakaramdam ng insecurity na pinaramdam nila sa akin noon. Huminga ako ng malalim. Ang sarap pala sa pakiramdam na lumaban. Ang sarap pala sa pakiramdam na ipagtanggol ang sarili mo. Matandang walang puso baka mo. Hindi, Liza. Ako ay isang inang natuto nang maglagay ng hangganan. At sa ngayon, ang hangganan na iyon ay sarado para sa inyo. Lumipas ang 3 araw. Sabado ng umaga. Nagbabasa ako ng dyaryo habang umiinom ng kape nang tumunog ang intercom ng apartment ko. Sabi ng guard sa lobby, Ma'am Elena, may bisita po kayo. Anak niyo daw po at asawa niya. Papayagan ko po bang umakyat? Napaisip ako. Pwede kong sabihin na paalisin sila. Pwede akong magtago. Pero naisip ko, bakit ako magtatago sa sarili kong pamamahay? Sila ang may kasalanan. Hindi ako. Sinabi ko sa guard. Papasukin mo. Ilang sandali pa ay kumatok sila sa pinto. Binuksan ko ito. Nakita ko si Ramon na may dalang bulaklak. Mga puting rosas. Alam niyang paborito ko iyon. Si Liza naman ay nasa tabi niya. Nakayuko, mukhang maamo, parang ibang tao kumpara sa babaeng nag-iwan ng voicemail na puno ng mura. Ma, sabi ni Ramon, pwede ba kaming pumasok?
Gusto sana naming mag-usap. Pinapasok ko sila. Pero hindi ko sila inalok ng maiinom o makakain. Umupo ako sa aking armchair at tinuro ko ang sofa sa harap ko. Umupo sila ng dikit sa isa't isa. Inilapag ni Ramon ang bulaklak sa mesa. Ma, patawarin mo kami. Panimula ni Ramon. Naging mainit ang ulo namin noong nakaraan. Stress lang sa trabaho. At nabigla kami sa sulat galing sa abogado. Sumingit si Liza. Ang boses niya ay malambing. Sobrang lambing na parang peke. Opo, nanay. Sorry po talaga. Alam niyo naman po na mahal namin kayo, di ba? Yung nangyari noong Noche Buena. Hindi po namin sinasadya iyon. Na-pressure lang po ako sa parents ko. Pero pinagsisihan na po namin iyon. Miss na po kayo ng apo niyo. Lagi kayong hinahanap. Tinitigan ko sila. Kung siguro, noong nakaraang taon ito nangyari, baka naniwala agad ako. Baka niyakap ko pa sila at sinabing ayos lang ang lahat. Pero iba na ngayon. Kitang-kita ko sa mga mata nila ang pagpapanggap. Nakikita ko na ang tingin ni Liza ay lumiligid sa buong apartment ko. Tinitingnan niya kung gaano kaliit ito kumpara sa bahay na tinitirhan nila. Bahay na akin. Kaya, sabi ko, tinanggap ko ang bulaklak. Salamat sa bulaklak. Tinatanggap ko ang sorry niyo. Nakita ko ang liwanag sa mukha ni Ramon. Talaga, ma. Salamat. Salamat talaga. Alam kong hindi mo kami matitiis. Pamilya tayo eh. Oo, pamilya tayo, sagot ko. Pero tuloy pa rin ang eviction. May 27 days na lang kayo para umalis. Biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Liza. Nanlaki ang mata niya. Ha? Pero nanay, akala ko ba okay na tayo? Akala ko ba napatawad mo na kami? Bakit papaalisin mo pa rin kami? Saan kami pupunta? Ang mahal ng renta ngayon. At yung bahay na iyon. Ang dami na naming nagastos doon sa renovation. Doon ko nakita ang totoo. Hindi sila nandito para sa akin. Hindi sila nandito para humingi ng tawad dahil nasaktan nila ako. Nandito sila para sa bahay. Nandito sila para sa ₱1,000,000. Tinanong ko sila ng diretsahan. Kung hindi ko ba kayo pinalayas, pupunta ba kayo dito ngayon? Kung hindi ko ba binawi ang bahay, iimbitahan niyo ba ako sa susunod na Pasko? O magiging anino na naman ako sa buhay niyo? Hindi sila nakasagot. Ramon, Liza, sabi ko ng mahinahon pero madiin. Ang pagpapatawad ay iba sa pagtitiwala. Pinatawad ko na kayo sa ginawa niyo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko kayong gamitin ulit ako. Ang bahay na iyon ay akin. At gusto ko na itong bawiin. Biglang tumayo si Liza. Nawala ang amo sa mukha niya. Lumabas ang tunay na kulay. Napaka-selfish mo. Sigaw niya. Binigay mo na sa amin iyon. Regalo mo iyon. Bawiin mo na ang kaso o hinding-hindi mo na makikita ang apo mo. Sinusumpa kita. Tiningnan ko si Ramon. Inaasahan ko na pagsasabihan niya ang asawa niya. Pero nakayuko lang siya. Walang imik. Hinahayaan niyang bastusin ako ng asawa niya sa loob ng pamamahay ko. Lumabas kayo. Sabi ko. Lumabas kayo sa pamamahay ko. Ngayon din. Hinila ni Liza si Ramon palabas. Padabog nilang isinara ang pinto. Naiwan akong nakaupo. Tiningnan ko ang mga puting rosas sa mesa. Maganda sila tingnan. Pero may tinatagong tinik. Kinuha ko ang mga bulaklak at tinapon sa basurahan. Hindi ko kailangan ng pekeng pagmamahal. Mas mabuti pang mag-isa kaysa kasama ang mga taong naghihintay lang na mamatay ka para makuha ang yaman mo. Dumating ang araw ng pagdinig sa korte. Nakasuot ako ng disenteng damit. Isang asul na blusa at itim na slacks. Inayos ko ang buhok ko. Gusto kong magmukhang kagalang-galang. Gusto kong makita nila na hindi ako kawawa. Kasama ko si Attorney Tom. Tahimik lang kami habang naghihintay na tawagin ang kaso. Sa kabilang panig, nakita ko si Ramon at Liza. Kasama nila ang abogado nila. Mukhang bata pa at agresibo. Nakita ko rin ang mga magulang ni Liza sa likod. Masama ang tingin nila sa akin. Parang ako pa ang may kasalanan. Parang ako pa ang masama. Pumasok ang hukom. Isang babae na may edad na. Seryoso ang mukha. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo ang abogado ni Liza. Sinabi niya na ang bahay daw ay gift o regalo ko
sa mag-asawa noong kasal nila. Sinabi niya na verbal donation daw ang nangyari, na kaya lang daw nakapangalan sa akin ang titulo ay dahil sa technicality. Sinabi rin niya na nag-invest na daw ang mag-asawa ng pera para sa renovation kaya may karapatan silang manatili. Nakinig lang ang hukom. Tapos ay tumingin siya kay Attorney Tom. Tumayo si Tom ng kalmado. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa ng hukom. Your Honor, sabi ni Tom, ang batas sa lupa ay malinaw. Ang titulo ay nakapangalan kay Elena Reyes. Siya ang sole owner. Walang deed of donation. Walang kasulatan na naglilipat ng pag-aari. Ang perang ginamit pambili ay galing lahat sa life savings ni Elena. Ang mga resibo ay nakapangalan lahat sa kanya. Tungkol naman sa sinasabing renovation, sabi ni Tom, walang permiso mula sa may-ari ang mga pagbabagong ginawa nila. Sa katunayan, pwede pa ngang singilin ni Elena ang danyos sa pagkasira ng orihinal na disenyo ng bahay. Tiningnan ng hukom ang mga papel. Binasa niya ang titulo. Tiningnan niya ang petsa. Tiningnan niya ang pangalan. Tumingin ang hukom kay Ramon. Ginoong Ramon, tanong ng hukom, may hawak ka bang kasulatan na nagsasabing binigay sa iyo ng nanay mo ang bahay na ito? Napalunok si Ramon. Tumingin siya kay Liza. Tumingin siya sa abogado niya. Tapos ay tumingin sa akin. Wala po, Your Honor. Mahina niyang sagot. Pero sabi niya sa amin iyon. Singit ni Liza. Biglang tumayo at sumigaw. Sinabi niya na amin na ang bahay. Sinungaling siya. Binabawi niya lang kasi nag-away kami. Mrs. Sit down. Sabi ng hukom nang madiin. Huwag kang sumigaw sa korte ko. Tumahimik si Liza. Pero nanggigigil sa galit. Nagdesisyon ang hukom agad-agad. Simple lang ang kaso. Land ownership dispute, sabi ng hukom. Ang titulo ay ang pinakamatibay na ebidensya ng pagmamay-ari dahil walang kasulatan ng donasyon. Ang bahay ay nananatiling pag-aari ni Gineng Elena Reyes. Ang mga nakatira ay walang legal na basehan para manatili ng walang pahintulot ng may-ari. Ipinag-uutos ng korte na lisanin ni Ramon at Liza ang naturang property. Hindi sa loob ng 30 days, kundi sa loob ng 7 araw. 7 days, napasinghap si Liza. 7 araw lang. Paano kami makakalipat agad? Sigaw niya. Dahil inaksaya niyo ang 30 days niyo sa pakikipag-away sa halip na maghanap ng malilipatan. Sagot ng hukom. Case closed. Bumagsak ang gavel ng hukom. Tok, tapos na. Nanalo ako. Nakita kong umiiyak si Liza sa galit. Sinisisi niya ang abogado nila. Sinisisi niya si Ramon. Si Ramon naman ay nakatulala lang. Parang hindi makapaniwala na pinalayas siya ng korte sa bahay na akala niya ay kanya. Tumayo ako at naglakad palabas ng korte. Taas noo, dumaan ako sa harap nila. Hindi ko sila tiningnan. Hindi ko kailangang magyabang. Ang katarungan na ang nagsalita para sa akin. Naramdaman ko ang gaan sa dibdib ko. Ang bigat na dinala ko ng 6 na buwan ay nawala na. Napatunayan ko na hindi ako baliw. Hindi ako masama. Ako lang ay isang tao na lumaban para sa kung ano ang tama. Ika-7 araw. Ang araw ng paglisan. 11:00 ng umaga nang dumating ako sa bahay. Kasama ko ang sheriff at 2 pulis para siguraduhin na walang gulo. May malaking truck sa harap ng bahay. Nakita ko ang mga gamit na nakatambak sa driveway. Sofa, kama, mga kahon. Ang gulo. Ang mga kapitbahay ay nakadungaw sa kanilang mga bintana. Ang iba ay lumabas pa talaga para makiusyoso. Alam kong pinag-uusapan nila ito. Chismis, pero wala akong pakialam. Mas mabuti nang malaman nila ang totoo kaysa sa mga kasinungalingan na kinalat ni Liza. Nakita ko si Liza na nagbibigay ng utos sa mga kargador. Ang mukha niya ay parang bagyo. Nang makita niya ako, ay lumapit siya. Sana masaya ka na. Sigaw niya. Sinira mo ang buhay namin. Wala na kaming matirhan dahil sa iyo. Ang sama-sama mong ina. Tiningnan ko lang siya. Kalmado. Liza, sabi ko. Ikaw ang sumira sa buhay niyo. Binigyan ko kayo ng bahay. Binigyan ko kayo ng tulong. Ang hiningi ko lang ay respeto at pagmamahal.
Pero ipinagkait niyo pa iyon. Kayo ang nagtaboy sa akin. Tinapos ko lang ang sinimulan niyo. Tumalikod siya at padabog na sumakay sa kotse niya. Naiwan si Ramon. Nakatayo siya sa tapat ng pinto. Hawak ang susi ng bahay. Lumapit ako sa kanya. Tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakita ko ang tunay na emosyon sa mga mata niya. Hindi galit, hindi takot, hiya. Hiyang-hiya siya. Namumula ang mga mata niya na parang katatapos lang umiyak. Ang balikat niya ay bagsak. Mukha siyang natalo sa giyera at totoo naman. Natalo siya. Iniabot niya sa akin ang susi. Nanginginig ang kamay niya. Ma, bulong niya. Sorry talaga. Naging duwag ako. Hinayaan kong mangyari ito. Patawarin mo ako. Kinuha ko ang susi. Ang bigat nito sa palad ko. Ito ang susi na binigay ko sa kanya noong araw na lumipat sila dito. Puno ng pag-asa noon. Ngayon ay puno ng pait. Pinatawad na kita, anak. Sabi ko ng mahina. Tumingala siya. May pag-asa sa mata. Talaga, ma. Oo, pinatawad na kita. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik tayo sa dati. Nasira na ang tiwala, Ramon. At mahirap nang idikit ang basag na salamin. Kailangan mong matuto sa sarili mong paa ngayon. Kailangan mong maging lalaki para sa pamilya mo. Umalis ka na. Hinihintay ka na ng asawa mo. Yumuko siya. Tumulo ang luha sa mata niya. Tinalikuran niya ako at naglakad papunta sa kotse nila. Pinanood ko silang umalis. Ang truck, ang kotse nila, hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Humarap ako sa bahay. Ang bahay ko, binuksan ko ang pinto gamit ang susi. Pumasok ako, wala nang laman. Wala na ang mga muebles. Wala na ang mga dekorasyon ni Liza. Ang natira na lang ay ang 4 na pader at ang sahig na marmol. Ang tahimik. Naglakad ako papunta sa kusina. Sa lugar kung saan sana ako magluluto para sa kanila. Sa lugar kung saan sana kami magtatawanan. Wala na ang mga pangarap na iyon. Pero sa kabila ng lungkot, may naramdaman akong ginhawa. Akin na ulit ito. Walang magpapalaya sa akin dito. Walang magsasabi sa akin na hindi ako imbitado. Walang magsasabi na nakakahiya ako, napaluha ako. Pero ito ay luha ng tagumpay. Nabawi ko na ang dangal ko. Nabawi ko na ang respeto ko sa sarili. Ang bahay na ito ay magiging simbolo hindi ng aking pagkawala, kundi ng aking pagbangon. Ako si Elena, at ako ang reyna ng tahanang ito. 2 linggo matapos mabawi ko ang susi. 2 linggo matapos umalis ang aking anak na si Ramon at ang asawa niyang si Liza. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na sala, ang tahimik. Dati-rati, pangarap ko na mapuno ang bahay na ito ng tawanan. Pangarap ko na marinig ang mga yabag ng paa ng magiging apo ko sa hagdanan. Pangarap ko na dito kami magsasalo-salo tuwing Pasko, tuwing bagong taon, pero habang nakatayo ako doon, napagtanto ko ang isang bagay. Hindi na ito tahanan. Isa na lang itong istruktura. 4 na pader at isang bubong. Ang mga alaala na nakapaloob dito ay puro pait na lang. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng gabing pinalayas ako. Ang bawat silid ay may multo ng kawalan ng utang na loob. Masyadong malaki ang bahay para sa isang matandang tulad ko. Masyadong malaki para sa isang taong nag-iisa. Kaya nagdesisyon ako. Isang desisyon na nagpabago sa takbo ng huling yugto ng aking buhay. Ibebenta ko ito. Tinawagan ko agad ang aking ahente sa lupa. Sinabi ko sa kanya, ibenta mo na. Kahit hindi na tayo magtaas ng presyo. Basta mabili agad. Gusto ko nang pakawalan ang bigat na ito dahil sa ganda ng lokasyon sa Laguna at dahil sa ganda ng bahay. Hindi nagtagal ay may bumili, isang pamilyang balikbayan mula sa Amerika. Mababait sila. Nakita ko sa mga mata nila ang excitement na minsan ko na ring naramdaman para kay Ramon. Sana ay maging mas masaya sila dito kaysa sa amin. Ang benta, 15 milyong piso, laban 5 million pesos. Nang hawakan ko ang checking iyon, nanginig ang mga kamay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Dati, inubos ko ang lahat ng ipon ko.
milyon. Para lang maibigay ang luho ng anak ko. Namuhay ako ng tipid. Namuhay ako sa isang maliit na apartment. Nagtitiis. Naghihintay ng kakarampot na atensyon nila. Ngayon, hawak ko ang halagang higit pa sa nawala sa akin. Bumalik ang pera at higit pa doon. Bumalik ang dignidad ko. Binayaran ko lahat ng utang na loob ko sa sarili ko. Una, bumili ako ng isang condo unit. Hindi sa malayo. Dito lang sa Bonifacio Global City o BGC. Dati, akala ko pang mayaman lang ito. Akala ko hindi bagay ang mga matatanda dito. Pero mali pala ako. Maganda dito. Ligtas. May security guard 24 oras. Malapit sa ospital kung sakaling sumama ang pakiramdam ko. May elevator, kaya hindi sumasakit ang tuhod ko sa pag-akyat panaog. May parke, kung saan pwede akong maglakad-lakad tuwing umaga habang sinasagap ang sariwang hangin. Inayos ko ang bago kong unit. Bumili ako ng kama na malambot. Yung sobrang lambot na parang yakap ng isang ulap. Bumili ako ng malaking TV para makapanood ako ng mga paborito kong teleserye ng malinaw. Naglagay ako ng mga halaman sa balcony. Mga orkidya, mga rosas. Sa wakas, may sarili na akong santuwaryo. Isang lugar na akin talaga. Walang magpapalaya sa akin. Walang magsasabi na bawal ako dito. Pangalawa, ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang pinagkait sa sarili ko. Naglakbay ako sa loob ng maraming taon. Ang tanging biyahe ko lang ay papunta sa palengke, papunta sa simbahan, at papunta sa bahay ni Ramon para maghatid ng ulam. Ngayon, iba na. Nag-book ako ng flight papuntang Palawan. Nakita ko ang underground river. Napakaganda. Sumakay ako sa bangka at namangha sa ganda ng kalikasan. Kumain ako ng sariwang lamang dagat sa tabi ng dagat. Ang sarap. Pumunta ako sa Boracay. Naglakad ako sa puting buhangin habang lumulubog ang araw. Pinanood ko ang mga paraw na naglalayag. Naramdaman ko ang hangin sa mukha ko. Ang sarap pala mabuhay. Hindi ako tumigil doon. Kumuha ako ng passport. Pumunta ako sa Singapore. Nakita ko ang Gardens by the Bay. Namangha ako sa linis ng lugar. Pumunta ako sa Japan noong cherry blossom season. Ang ganda ng mga bulaklak. Kulay rosas. Parang nasa panaginip ako. Sa bawat lugar na pinupuntahan ko, may binibili akong souvenir. Hindi para sa iba, kundi para sa akin. Para ipaalala sa sarili ko na kaya ko, na malaya na ako. Dati, kapag gumagastos ako, lagi kong iniisip, sayang ito, ibibigay ko na lang kay Ramon. Pandagdag sa matrikula ng apo ko, pandagdag sa pambayad nila ng kuryente. Pero ngayon, wala na akong inaalala. Nalaman ko mula sa isang kumare ko ang balita tungkol kay Ramon at Liza. Alam niyo naman ang balita. Mabilis kumalat, sabi nila. Nahihirapan daw sila ngayon. Nangungupahan daw sila sa isang maliit na apartment sa dulo ng Quezon City. Masikip daw, mainit, walang aircon. Nag-aaway daw madalas ang mag-asawa dahil sa pera. Si Liza daw ay napilitang magtrabaho ulit pero maliit lang ang sweldo. Ang mga magulang daw ni Liza na dating laging nakabuntot sa kanila, ayon. Nawala na parang bula noong wala ng pera ang anak nila. Hindi na sila bumibisita dahil wala ng libreng pakain. Wala ng magandang bahay na pwedeng ipagmayabang sa Facebook. Si Ramon daw ay laging tulala. Pumayat, mukhang matanda pa sa edad niya. Nang marinig ko ito, aaminin ko, may kirot pa rin sa puso ko. Ina ako walang ina ang gustong makitang nahihirapan ang anak. Gusto ko sanang tawagan. Gusto ko sanang sabihin, anak, heto ang pera, heto ang tulong, pero pinigilan ko ang sarili ko. Naalala ko ang sinabi ni Attorney Tom. Naalala ko ang sinabi ng hukom at higit sa lahat. Naalala ko ang mukha ko sa salamin noong gabing umiiyak ako sa loob ng kotse. Kung tutulungan ko sila ngayon, hindi sila matututo. Iisipin nila na ayos lang ang ginawa nila. Iisipin nila na kahit anong gawin nila, nandyan si Nanay Elena para saluhin sila. Kailangan nilang madapa para matutong tumayo. Kailangan nilang maramdaman
Ang hirap para pahalagahan ang ginhawa, kaya pinili ko ang katahimikan. Pinili ko ang distansya. Ipinagdarasal ko na lang sila gabi-gabi. Hinihiling ko sa Diyos na sana ay magbago na sila. Na sana ay ma-realize nila ang halaga ng pamilya bago tuluyang mahuli ang lahat. Pero hanggang doon na lang ang tulong ko. Dasal, dahil ang natitira kong lakas, ang natitira kong panahon, ay ilalaan ko na para sa sarili ko. Bumalik ako sa aktibong paglilingkod sa simbahan. Sumali ako sa Catholic Women's League. Naging abala ako sa pagtulong sa mga feeding program para sa mga batang lansangan. Dito, nakahanap ako ng mga bagong kaibigan, mga amigas, mga biyuda ring katulad ko, mga nanay na may kanya-kanyang kwento ng lungkot at saya. Tuwing Martes at Huwebes, nagkikita-kita kami. Nagzuzumba kami sa plaza. Nakakatawa tingnan. Mga lola na pilit sumasabay sa tugtog. Pero masaya, tawanan kami ng tawanan hanggang sumakit ang tiyan namin. Pagkatapos ng zumba, kakain kami ng almusal, kape, pandesal, suman at mainit na tsokolate. Kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Walang halong plastikan, walang humihingi ng pera. Puro tawanan lang at damayan. Naramdaman ko na hindi ako nag-iisa, na marami palang pwedeng gawin kapag tumanda ka na. Hindi mo kailangang magmukmok sa bahay at maghintay ng tawag ng anak mo. Pwede kang gumawa ng sarili mong mundo. Isang hapon, habang nakaupo ako sa balcony ng kondo ko, hinihigop ang mainit na tsaa habang pinapanood ang paglubog ng araw sa syudad. Naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala nang bigat sa dibdib. Wala nang sama ng loob. Napatawad ko na sila Ramon at Lisa. Hindi dahil humingi sila ng tawad, kundi dahil ayoko nang dalhin ang bigat ng galit. Ang galit ay lason na iniinom mo habang umaasa kang mamatay ang ibang tao. Pinalaya ko na ang galit. At kasabay noon, pinalaya ko na rin ang sarili ko. Kaya kayong mga nakikinig sa akin ngayon, lalo na sa mga kapwa ko nanay, mga tatay, mga lolo at lola na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Makinig kayo sa sasabihin ko. Alam ko ang pakiramdam nyo. Alam ko ang takot na maiwan. Alam ko ang takot na mag-isa. Kaya ibinibigay nyo ang lahat. Kaya nagpaparaya kayo kahit wala nang natitira sa inyo. Kaya hinahayaan nyong bastusin kayo ng mga anak nyo o ng mga manugang nyo dahil natatakot kayong mawala sila. Pero sasabihin ko sa inyo ito. At sana ay tumatak ito sa puso ninyo. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging madamot. Uulitin ko. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi kasalanan. Binigay na natin ang kabataan natin para sa kanila. Binigay na natin ang lakas natin para palakihin sila. Huwag naman nating ibigay pati ang huling patak ng dignidad natin. May karapatan kayong maging masaya. May karapatan kayong gastusin ang perang pinaghirapan ninyo para sa sarili ninyong ginhawa. May karapatan kayong humingi ng respeto. Huwag kayong pumayag na gawin kayong bangko, nalalapitan lang kapag may kailangan. Huwag kayong pumayag na gawin kayong yaya, na utusan lang kapag walang magbantay sa apo. At higit sa lahat, huwag kayong pumayag na palayasin kayo sa sarili ninyong tahanan. Kayo ang pundasyon ng pamilya. Kayo ang ugat. At ang ugat ay dapat inaalagaan, hindi pinuputol. Kung nararamdaman nyo na hindi kayo pinapahalagahan, lumaban kayo, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa inyong halaga. Matuto kayong humindi. Matuto kayong magtago para sa sarili nyo. Tingnan nyo ako ngayon, si Elena, ang dating inaapi, ang dating pinalayas sa Noche Buena. Ngayon, nakaupo ako sa maganda kong tahanan. Hawak ang sarili kong oras. Hawak ang sarili kong pera. At higit sa lahat, hawak ko ang aking kapayapaan. Nawalan man ako ng anak na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nahanap ko naman ang sarili ko. At sa totoo lang, mas gusto ko ang Elena ngayon. Mas matapang, mas masaya, mas malaya. Sana ay maging inspirasyon ang kwento ko sa inyo. Huwag kayong matakot, magsimula muli. Kahit 60, kahit 70, kahit 80,
anyos pa kayo. Hanggat may buhay, may pag-asa, may bagong umaga, ako si Nanay Elena. At ito ang aking kwento ng pagbangon. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yakapin niyo ang inyong sarili dahil kayo ang pinakamahalagang tao sa buhay niyo. Mabuhay kayo!